Magandang umaga sa ating lahat, sa mga opisyalis natin mula sa ating Schools Division Office. Good morning sa ating principal, kay Principal Santos. Good morning, sir. Sa ating mga guro, good morning. And of course, our elected officials present here, Councilor Angelo De Leon and Councilor Saibel Asilo Gupilan. Andyan din po. To our proud parents, I'm sure mas malaki pa yung inyong ngiti kaysa sa mga ngiti ng inyong mga anak. Magandang umaga. And sa ating graduating class of 2024, good morning and congratulations sa inyong lahat. Mahigit 1,000, 1,074 ba? Tama ba? Ang ating graduates today. So, anong ibig sabihin nun? There are 1,074 more educated high school graduates from ang inyong alma mater na Rizal High School. Magtatanong nga ako, sino sa inyo dito ang mag-aaral ng college? Taas ng kamay. Ba't ko konti? Okay. Alam nyo, sabi ni Rizal, di ba? Ang kinabukasan ng ating bayan ay kasalalay sa ating kabataan. Di ba? Alam niyo bakit sinabi ni Rizal yun? Kasi ang kabataan, tatanda din kayo. Alam niyo, turo ng aking ama sa akin, ang sabi ng tatay ko, simple lang. Kung ano ang inyong itatanim, siya rin ang inyong aanihin. So, ladies and gentlemen, yes, today you are a member of the youth. Ngayon, kabataan pa rin kayo. But you will not stay young forever. Let it not be said that the youth is wasted on the young. Huwag niyong sayang itong pagkakataon na kayo'y pwede magtanim para sa inyong kinabukasan ngayon habang kayo ay bata pa. Dahil ang pagsisisi palaging nasa huli. Baka sabihin ng iba, paano naman yan? Hindi naman namin kaya mag-college. Siguro kanina nagsalita rin si Congressman Roman dito. At nagsabi na siya, yung mga programa niya sa Unifast Law, national government natin, mga pampubliko natin, mga paaralan sa buong Pilipinas, napakarami pong scholarship programs. Kung gusto niyo mag-aral, meron dyan pagkakataon. Pero higit dyan, dito sa lungsod ng Pasig, meron tayong kakaiba na sarili nating programa na galing sa local government unit. Ito yung Pag-asa Scholarship Program. Ba't ko po sinasabi sa inyo to? Sinasabi ko sa inyo dahil gusto ko makita ang Pasigueño magkaroon ng mas mataas na antas ng edukasyon, ng pagtatapos. Dahil nakita ko nung ako'y congressman, nung 2004 to 2007, congressman ako ng Pasig. Ang totoo po, nung panahon na yon, marami na pong mahirap sa ating lungsod. Pero yung dating 5 na nakatira sa isang maliit na apartment, ngayon 12 na. Bakit? Dahil nanganak, nagkaapo. Dumami ang Pasigueño. 1 million na po tayo. We are 1 million in Pasig City alone. Pero ito ang tanong, alam niyo ba noong 2004 kung magkano ang income ng Pasig? 3 billion pesos a year. Mayaman ang Pasig noon pa. Alam niyo kung magkano ang income ng Pasig today? 17.2 billion pesos. Pero ito ang tanong ko sa inyo. Makinig kayo mabuti. Naramdaman ba ng tao ang pagyaman ng ating lungsod? Pag yumaman ang lungsod, dapat yumayaman ang tao. Bakit hindi gumanda ang buhay ng ating mamamayan? Ako magsasabi sa inyo bakit. Dahil hindi tayo nabigyan ng pagkakataon makapag-aral na mas mataas na antas. Yan ang tunay na dahilan bakit ang Pilipinas, hindi lang po ang Pasig, ang Pilipinas ay naiiwan sa mga kapitbahay nating bansa. We have to prioritize the educational attainment of our youth. It's not enough na high school graduate lang po tayo. Itong tagumpay na to ay maniwala kayo, una pa lang ito sa marami nyo pang tagumpay na maaabot. Pero kailangan willing kayo magtrabaho, magsipag, magtiyaga. At huwag kayong papayag
na may magsasabi sa inyo na hindi nyo kaya. Dahil ako ay naniniwala, kaming lahat naniniwala, kung kaya nyo magtapos ng high school, kaya nyo pa higitan ang mga ang mga naabot nyo sa araw na ito. Mangarap lang kayo ng mataas. Ano yung Pag-asa Scholarship Program? Hindi ito tinitingnan yung grades nyo. Tsaka yung nakita ng scholarship program na gano'n. Di ba scholarship dapat pataasan ng grades? Bakit naisip namin ito? Simple. Ako po ay high school valedictorian ako. I graduated first in my class. Pero hindi porket ako yung high school valedictorian, ako na yung pinakamagaling, pinaka-successful sa buhay. Meron akong mga kaklase, nangongopya ng homework ko. Tinuturuan ko sa kanilang mga exam, sa kanilang mga assignment. Pero you know what? Mas successful sila sa akin. Hindi dahil yung grades nila mas maganda. 80s lang yung grade nila. 80 lang. Pero bakit sila naging successful? Kasi yung magulang nila may kaya. Pinag-aral sila ng kolehiyo. Nag-aral sila, nagtapos sila, and ngayon mas maganda pa ang kanilang buhay. Ano ang point ko dito? Kung hindi kayo magpupursige at sasabihin nyo, tama na, high school lang ako, okay na ako, hanggang dito na lang po talaga tayo. Pero kung kayo magtsatsaga at magsisipag, mag-aral kayo ng college, yung pangarap ninyo, kaya nyo abutin yan. At wala na po tayong excuse. Bakit? Dahil ang local government ng ating lungsod, naglalaan po ng daan-daang milyong piso para mapag-aral ang inyong mga anak. Ito ang pagkakataon po natin mabago ang kinabukasan ng kabataang Pasigueño. Kaagapay ninyo ang ating lungsod. At hindi po ito para sa PLP. Paaralin ang inyong mga anak sa Arellano University dito sa Canyogan at sa Pasig Catholic College. 100% libre babayaran ng ating lungsod ang tuition ng inyong mga anak. Please, take advantage of it now. Criteria yun nga, kailangan graduate ka ng ating high school system dito sa Pasig. Kailangan talagang taga-Pasig ka. Kung hindi, kamag-anak mo lang taga-Pasig, hindi ka qualified. Kailangan dito ka nakatira sa ating lungsod dahil ito yung programa ng Pasigueño. Number 1. At number 2, ang income ng inyong pamilya, 30,000 pababa. Bakit? Kasi siyempre, pag mas mataas na yung kinikita ng pamilya mo, unahin natin bigyan ng pagkakataon yung mga pamilya talagang hirap na iraos ang kanilang mga anak sa kolehiyo. So please, mga bata, sipag, tiyaga, perseverance, determination, yan ang kailangan natin. At panghuli, huwag tayo makakalimot magdasal. Lahat ng biyaya natin nanggagaling sa Diyos. Sa akin kayo maniwala. Because kung dala ninyo ang Diyos sa puso ninyo, you can conquer anything. Because with God, everything is possible and nothing is impossible. Congratulations to the batch of 2024. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Magandang umaga sa lahat ng magsisipagtapos. Kamusta po ang mga magsisipagtapos natin mula sa Rizal High School? Parang mataas ang energy ng mga graduate natin. Tama po ba? Saan bang mas maingay? Nandito po ba sa may kaliwa? Nandito po ba sa may kanan? Mas malakas boses nila ng konti. Isa pa daw. Ikinagagalak ko pong makasama dito sa inyong graduation ceremony. At napakarami po natin. Siyempre, Rizal High School po ito. Ang pinakamalaking paaralan dito sa ating lungsod nung araw sa buong Asia. Kasi baka sa buong mundo ba. Sa batch 1 natin, meron tayong 1,074 graduates. Kasama po yung mga second batch, nasa 2,299 tayo. Principal Richard, ibang klase po talaga ang Rizal High School. Isa sa pinakakilalang paaralan sa buong bansa at isa sa pinaka makasaysayang paaralan
sa ating bansa din po. Pero syempre, ay congratulate ko ay hindi lang ang mga magsisipagtapos mismo dahil ang totoo naman po ay kapag may graduation, masaya ang mga graduate pero mas masaya ang mga magulang. Tama po ba mga mami, daddy? Congratulations din po sa inyo. Hindi ko po makita yung iba, ang lakas ng spotlight pero kung nasan man kayo dyan, congratulations po mga nandito po sa gilid. Muli po, magandang umaga. Hindi ko rin masyadong hahabaan ang aking mensahe gaya ng mga nakaraang mga graduation. Una, dahil 40 graduations po tayo sa loob ng 3 araw. Kaya kami nila Councilor Saipel, Councilor Angelo, Councilor Maro ay talagang lagari po. Nagkahabol po kami kasi baka hindi rin kami umabot sa ibang graduation. Gaya ngayon, pagkatapos nito, meron pa kami hanggang nagpayong. Medyo malayo-layo din po. At kaya pasensya na kung medyo nagmamadali po kami ni Kong Roman. Nakasalubong ko rin kanina si Vice Mayor Dodot, kaya iniiksian na lang din po namin ang mga mensahe namin. Siguro pabor naman sa mga graduate na mas maiksi yung mga mensahe. Pero yung pangalawang, gusto nyo mahabang mensahe dahil sige, 2 oras ako magsasalita dito. Ewan ko sa inyo. Yung pangalawang dahilan, ang totoo dahil siguro ito yung mga 20th graduation na po siguro, medyo nauubos na rin. Parang namamalat na ako, medyo nauubos na yung boses ko. Kaya may isang tanong lang po ako sa ating mga magsisipagtapos. Kasi di ba pagka para sa serbisyo sa larangan ng edukasyon, nagtutulungan po talaga ang inyong lokal na pamahalaan at ang division office natin at DepEd. Mula sa mga programa, capacity building ng teachers, hanggang sa magpapagawa ng mga anong kailangan sa paaralan, hanggang sa mga pangailangan sa graduation, bukod sa mga DepCor o yung sa diploma, yung pinaka-importante para sa akin lang naman, yung suot-suot po ninyo ngayon na sablay. Yan. Ang tanong ko po sa inyo, ito, urong po ako ng konti, hindi ko makita yung mga nasa gilid. Okay. Ang tanong ko po sa inyo, naipaliwanag po ba sa inyo kung anong kahulugan yan? Anong ibig sabihin ng suot-suot po ninyo? Yung iba, oo, alam daw po nila. Maraming nagsasabi, hindi daw nila alam kung anong ibig sabihin. Okay lang ipaliwanag ko po. Sige, next year, papaliwanag ko po sa susunod na. Hindi po, di ba? Una, may sagisag. Banda dito, may sagisag po. Ito po yung sagisag ng inyong paaralan, Seal of Rizal High School. Pag bumaba ka ng konti, may mga nakasulat po dyan sa baybayin. Ito po, ang ibig sabihin ng salitang yan ay pag-asa. Sa wikang Ingles, hope. Pag bumaba ka pa ng konti, nandyan po yung isa pang sagisag naman ng mahal nating lungsod, Pasig. At sa pinakadulo, meron pong parang umaagos na kulay blue, kulay ng tubig, kulay ng ilog. Ito po ay mga waves. At sinong may suot ng sablay na yan? Siyempre, suot-suot po yan ng mga graduate natin. Kaya pag binasa po natin yan ng buo, pag binasa po natin yan, ang pagbasa po talaga ng sablay po ninyo ay, ako ay graduate ng Rizal High School at dahil sa akin, umaagos ang pag-asa sa lungsod ng Pasig. Yan po ang ibig sabihin ng suot-suot po ninyo. At yan po ang totoo. Kaya po umaagos ang pag-asa sa isang lugar, hindi po dahil sa mga, anong dahilan maisip no? Mas talong hindi dahil sa mga politiko, kundi po dahil sa mga kabataan nito. Umaagos ang pag-asa sa lungsod ng Pasig dahil sa inyo, ang ating mga kabataan na napakataas ng potensyal. Kayo ang mga kabataan na masasabi natin, kayo ang future leaders ng ating bayan. Habang nakatayo po ako dito sa entablado, tinitingnan ko po ang mga mukha ninyo, ang nakikita ko ay hindi lang basta mga graduate, hindi lang basta mga kabataan. Sa ayaw at sa gusto ninyo, kayo ang future leaders ng Pilipinas. Hindi lang ng Pasig, kayo ang future leaders ng Pilipinas. Huwag kayong magugulat. Tingnan niyo yung nakaupo sa katabi ninyo. Katabi ninyo, tingnan niyo po yung katabi ninyo. Kaliwat kanan. Tingnan niyo lang, huwag niyo tawanan. Huwag kayong magugulat kung pagka balik po ninyo dito sa 10-year reunion ninyo,
Yung nakaupo sa kaliwa ninyo, isa na siyang kilala at sikat na abogado. Huwag din po kayong magtataka o magugulat kung yung nasa kabilang side, yung nasa kanan naman ninyo. Tingnan niyo po, huwag yung kakalimutan yung pagmumukha niyan. Huwag kayong magugulat kung 20 years from now, nakapagsimula na siya ng isang negosyo, lumago na yung negosyo niya at isa na siyang milyonaryo. Mayaman na mayaman na. Huwag din kayong magugulat kung yung nakaupo sa harapan ninyo, yung inaasar-asar nyo lang pag lunch break ninyo, baka yan ang susunod na mayor ng Pasig City. Di natin masasabi. Di natin masasabi dahil lahat ng tao po, lahat ng tao na may posisyon ngayon, lahat ng tao na sabihin natin mataas yung posisyon o malayo na yung narating sa buhay, ano man ang larangan, pagdating man sa pagtuturo, sa larangan ng engineering o arkitekto man, kung ano man larangan yan, ano man profesyon, lahat ng tao na malayo na ang narating ngayon, nag-umpisa lang din naman sila kung saan kayo nakaupo ngayon. Kaya huwag kayong papayag na may magsasabi sa inyo na, ay hindi, masyadong malayo yan, masyadong mataas yung inaambisyon, masyadong malayo yung pinapangarap mo, o yung hindi, yung pamilya natin, ganito lang tayo, makontento na tayo. Huwag kayong pumayag na may magsasabi sa inyo ng ganun. Make the most of every opportunity, manampalataya tayo sa Diyos, at patuloy tayong magsumikap, at sigurado po ako na malayong malayo ang mararating ninyo bilang mga individual, para sa inyong mga pamilya, at sana sa ating mga matataas na pangarap, huwag nating kalimutan din na isama ang ating komunidad at ang ating bayan. Isama po natin ang ating bayan sa ating mga pangarap dahil ang henerasyon po ninyo, kayo ang talagang magbabago ng Pilipinas para sa mas mabuti. Sa maniwala kayo, hindi. Henerasyon po ninyo ang gagawa doon. Kaya ngayon pa lang, pag-iihan nyo susunod na kabanata ng inyong mga buhay, simulan nyo na. Maging aktibo tayo sa ating mga komunidad, mamuhay tayo na may integridad, muli po manampalataya sa Diyos at patuloy na magsumikap, ano man ang pagsubok na dumating sa mga buhay natin, magpursige po tayo. At sigurado po ako na pagkalipas ng ilang taon o ng ilang dekada, magkakagulatan po tayo kung ano na po ang mga na-accomplish at napagtagumpayan ninyo sa inyong mga buhay. Muli po sa ating mga graduate mula sa Rizal High School, congratulations! God bless sa inyong lahat.